Hello there mga kabangers! It's a new day, it's a new life, it's New Year! So Merry Christmas and a prosperous New Year sa inyo lahat mga kabangers. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. It's Megan Roach from Roach TV, your certified kabangers na patuloy na nagbibigay sa inyo ng mga tips, mga ideas, my experiences and journeys about OFW waiter, especially here in Saudi Arabia. And for today's vlog mga kabangers, let me share with you my experience in going here in Saudi Arabia. So, little background lang po mga kabangers, no? It is my third time po na pupunta dito sa Saudi Arabia, specifically in Riyadh. And the last trip po na umuwi po ako or papunta po ako dito sa Saudi Arabia is meron po akong mga kasama. And the challenging part is I'm traveling alone this time. So, yun mga kabangers, last April po, lumipad po ako ulit dito sa Saudi Arabia as a waiter po. So, na-hired po ako sa isang malaking kumpanya which is pinapangarap ko dati and answered prayer sa mga kabangers. So, wala na akong hilingin sa Panginoon kasi this 2023, binigay na sa akin ni Lord ang gift niya for 2024. So, thank you so much Lord sa lahat mga blessings mo sa akin. So, mag-pray lamang po kayo sa inyong mga gustong marating sa buhay or gusto nyo i-manifest nyo mga kabangers kung ano yung gusto nyo ma-achieve this 2024 kasi si Lord talaga meron talaga siyang plan at ibibigay sa inyo in the right place, in the right time, in the right moment, and this is the moment. This is the moment. This class trip via Philippine Airlines. So, kung hindi po ako nag-waiter sa Saudi, hindi po ako makasakay nun. Simpleng tao lang ako, simpleng mamamayan, pero na-experience ko po ang mag-business class. So, I'm so proud, honor, dignified. So, basta kahit ano. So, this vlog mga kabangers is hindi po siya pagmamayabang, no? So, sinishare ko lang po sa inyo kasi baka po mangyayari din to sa inyo at baka ma-experience din to. So, ipag-manifest nyo din mga kabangers na sana pag-uwi ninyo ng Pilipinas or papunta kayo dito sa Saudi Arabia or kahit saan mga lupalop ng mundo na baka ma-experience ninyo ang napakalaking blessing which is yung makasakay kayo sa isang business class trip. So, kahit ang akin po is direct flight po ako from Manila, Philippines to Saudi Arabia, specifically in Riyadh. Po akong pumunta sa terminal na nakalagay sa ticket ko. So, ayun mga kabangers, binigay ko po ang aking ticket doon sa check-in area. So, in-inform po ako ng babae na, sir, naka-business class po kayo. So, pwede niyo pong i-avail ang lounge na exclusive po sa kasama sa inyong ticket. So, parang nashock ako mga kabangers kasi hindi ko ina-expect na naka-business class trip ako. So, ayun mga kabangers, dali-dali kong pumunta doon sa lounge. So, as a first timer po, tinanong-tanong ko muna kung saan ba yung lounge at nakita ko nga siya. So, pagpunta ko doon mga kabangers, pagtingin ko pa lang sa bintana, sa salamin, nakita ko mga kabangers ang mga tao naka-laptop, naka-cellphone lang. Sabi ko, sinilip ko kung ano meron doon para wala namang pagkain. So, pagkain talaga yung hinanap ko mga kabangers. So, pagtingin ko parang wala naman akong magagawa sa loob mga kabangers, no? So, hindi ko na lang pinasok mga kabangers. So, yun yung mali ko mga kabangers. Kasi hindi ko na-enjoy or hindi ko man lang na-experience yung kasama sa aking ticket na business class, which is pwede ko sanang i-avail yung lounge. So, okay lang yung mga kabangers kasi naman bawi naman sa loob ng eroplano. So, bumalik na ako doon sa check-in area para po doon ako maghintay na mag-boarding. So, ayun na nga mga kabangers, pumasok na kami doon sa eroplano. So, as a first timer riding a business class, hindi ko po or in-expect ko na po na ganun yung setup niya kasi po nakita ko na siya sa vlog, nakita ko na siya sa mga movie, at nakikita ko na siya sa mga palabas kung ano talagang itsura ng isang business class sa eroplano. So, ayun na nga mga kaabangers, no? So, umupo na kami doon. So, pag upo namin ay binigyan na kami ng mga wet towels. So, as a first timer, so punas-punas na tayo mga kabangers kasi pampunas naman talaga yun. So, meron din sila doon mga offered drinks which is papiliin ka ng gusto mo ng mga soft drinks or gusto mo ng mga fresh juices. So, syempre, ang pinili ko po ay beer. So, meron po silang beer doon mga kabangers, no? So, meron silang tubig, mga snacks, mga nuts. So, beer po yung ininom natin. So, sabi po ng
crew doon ng attendant is pwede ka pong uminom or pwede po akong uminom as long as half of the flight po na hindi pa po ako makapunta sa Saudi Arabia ay mag-stop na po akong uminom. So, isang baso lang naman ang ininom ko mga kabangers just to try kung ano ba talaga ang lasa ng beer sa isang business class. So, ayun na mga kabangers, dumating na yung time na kakain na kami. So, kakain lang talaga yung isip na. So, yun mga kabangers, binigyan kami ng menu which is the business class menu na na-try ko. So, yun mga kabangers, bumasa-basa ako doon kung ano yung andon. So, actually, wala akong naintindihan sa mga menu kasi mga social yung mga pagkain mga kabangers, no? So, via Philippine Airlines, syempre. So, tinanong ko mga kabangers kung ano to kuya, ano ba yan, ano ba to. So, nag-explain naman yung flight attendant na naka-assign sa amin. So, thank you so much kuya sa pag-assist sa akin. So, ayun, pero pinili ko po ay chicken menudo. So, yun lang pong alam ko. So, meron po sila dong breakfast, lunch, saka dinner. So, sa isang biyahe po papunta ng Saudi Arabia which is 10 to 12 hours mga kaabangers ay meron po silang dalawang meal if I'm not mistaken ata. So ayun, pumili na ako ng main course ko. So syempre meron silang mga starters, meron silang mga salads, meron silang mga fruits na ino-offer bago yung main course mo. So meron tayong mga cocktail drinks. So bago po dumating yung pagkain natin is nagpicture-picture muna tayo pero hindi tayo naka-vlog. So nag-video lang ako onte tsaka nag-picture para po magamit ko in the future documents katulad sa ginawa ko ngayon na pag-share ko sa inyo. So disclaimer nga po, hindi po ito pagmamayabang. I-share ko lang po sa inyo kasi baka po next time or i-manifest nyo na ma-experience po ang mga ganitong mga pangyayari sa inyong buhay. So, yan, nagpicture-picture lang po ang mga kabangers. So, syempre, nilagay ko yung mga paa ko doon sa harap. Pinahiga ako mga kabangers. Sumiga naman ako mga kabangers kasi yung upuan doon pwede mo naman siyang i-adjust para maging kama siya. So, ayun mga kabangers, no, dumating na yung foods namin. So, meron talaga silang mga fork and knives. Fine dining talaga siya mga kabangers kasi nga meron siyang fork and knife, mga table napkin setups. So, experience kong yun is parang it's a gift talaga sa akin ni Lord na ma-avail ko yung mga ganong situation or mga ganong pangyayari sa buhay ko. So, kayo din mga kabangers, baka ma-experience po din yun kapag kayo po talaga ay nagdasal at binigyan kayo ng mga unexpected blessings na hindi nyo man in-expect mga kabangers, no? So, just always pray, trust the Lord because ibibigay nyo po yun sa inyo in the right place, in the right time. So, thank you so much for watching mga kabangers. I hope that you will subscribe to my YouTube channel to become more updated to my new and latest video. This is Rog from Rog TV, your certified kabangers. Thank you Philippine Airlines and thank you mga kabangers.